Dito sa ating lupang sinilangan, agrikultura ang isa sa mga pangunahing kabuhayan. Pero hindi lahat ng nagtatanim ng pangarap, nagbubunga ang pinaghihirapan. Hindi lahat ay nakakalayag tungo sa mas magandang kinabukasan dahil sa mga alon ng iba't ibang pagsubok na dapat malampasan. Marami pong kawawa talagang magsasaka. Napakahirap po talaga yung lumalaban sa puyat, sa ulan, bagyo, buwis buhay din po. Hindi ka pwede doon sa laot dahil maraming kalaban dyan sa laot. Saan ko pupulutin si magsasaka? Mahal ang lahat ng gamit, mahal ang diesel, pataba, so on and so forth. Ako po, personally, nalulungkot po ako na nakikita ko yung gulay o kaya yung pong inaanin nila na nalulusaw. Mabubulok. Problema mo kung saan mo dadalhin, lalo na po pag volume. Dapat sana direktang maibenta kaagad yung mga ani naming mga produkto. Kami yung kawawa, yung nabubuhay lang po yung middleman. Paano, saan pupunta po ngayon sila? Nagtrabaho na, nalugi pa. Farmer na lang ang hindi yumayaman. Nagsasaka ngayon, kakain ngayon, pero wala na yung future. Kung ang poverty level sa buong Pilipinas ay 16%, sa hanay ng magsasaka at mangingisda, halos doble. So hindi tama. Saan ka nakakita yung mga nagpapakain sa atin ay hindi nila mapakain ang sarili nila? Ito ang iba't ibang hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Iba't ibang suliranin na kailangan ng pagsagip. Nung nakita natin yung samot-saring mga problema ng ating mga magsasaka, kaya natin nabuo at napag-isipan na isulong itong Sagip Saka Act. Noong 2010, nabisita ko yung onion growers sa San Jose City, Nueva Ecija. At doon ko nakita paano sila umahon sa kahirapan. Local government ng San Jose City, Nueva Ecija, yung Department of Agriculture, yung private sector Jollibee Foundation, minobilize around the onion growers. Binibili direkta ng Jollibee yung produkto nila sa tamang presyo. Doon ko nakita, ito ang dapat mangyari sa bawat sakahan sa buong bansa. Yun ang inspiration ng Sagip Saka. Ang Sagip Saka ay isang revolusyon, hindi lamang sa pagsasaka at pangingisda, o hindi sa pag-iisip. Sana ay patuloy nating tulungan at suportahan. Ito'y simula pa lamang. Maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat. Yung 2016, doon ko final yung Sagip Saka bill. At it took me about 2.5 years para maging batas ng 2019. Ang Sagip Saka Act, kikita ng maayos ang farmer. Maiiwasan yung exploitation ng middleman dahil papasok na ang gobyerno at bibilin sa tamang presyo. Para sa feeding programs ng gobyerno, calamity relief, government hospitals, government jails. Maaari nang bumili direkta sa mga magsasaka at mangingisda kahit walang resibo. Tataas ang kita nila, dadami ang supply ng anihin. Pag marami na supply ng pagkain, bababa na presyo sa palengke. Lahat tayo makikinabang. Napakalaking biyaya sa aming mga magsasaka. Kami na ang magtatanim, kami na ang middleman, kami na magpra-process, kami na yung magbebenta, tumaas ang aming moral. Malaking naging tulong nito sa amin, especially sa mga kapatid kong IPs. Nung dumating yung direct procurement, malaking impact dun sa amin kasi wala nang middleman po.
At talagang nararamdaman namin dito sa ground na hindi natutulog yung gobyerno po. Nagkaroon ng magandang resulta yung aming ani dahil hindi kami nahirapang magbenta. Yung mga product namin is diretso po napupunta dun sa consumer. Dahil sa Sagip sa Kaak, madali na kaming makapag-access sa mga government agencies na malimit lang ang mga requirements nila. Napakalaking bagay at nabago yung pamumuhay namin. Pwede kami mag-produce ng mas maraming volume ng product dahil alam po namin meron kaming pwedeng pagbentahan po. Breakthrough para sa mga magsasaka at mga mangingisda sa buong bansa. Proven na yun, untested, na lumalaki talaga yung mga income nila. So, na-transform sila into entrepreneur. May mga bago nga kaming membro na hindi yan farmers noon, tapos na-encourage lang. Nung nakipartner na po kami sa government agencies, nadagdagan yung income po ng kooperatiba. 24 million po ang gross income nung farmer na nag-umpisang mag-implement as suppliers ng sagip-saka. May yumaman na 5,000 pamilya. Tama po yung batas at talagang it empowers. Last 2023, nakapagbenta po kami ng around 2 million. And then in 2024 po, around 3 million po siya. And then this 2025, around 2 million po ulit. Laking tulong po talaga ng Sagip sa Kaak noong year 2020. Halos naka 303 million na kami simula 2020 na direct procurement. Lalong-lalo na po talaga nung panahon ng pandemic. Sa loob po ng isang taon, nangyari po talaga nakapag-sales po kami ng more than 13 million. Parang nagkaroon ng yung magandang epekto kung anong paghihirap na pinagdaanan mo na hindi mo alam na dati lang siyang pangarap pero ngayon nagkatotoo na. Ito ang pagsibol ng sagip-saka. At sa mandato ng implementasyon nito sa buong bansa, mas lalawak pa ang ating pagkilos. Ngayon lang na yung presidente talagang sinusulong ang agrikultura. Sa pakikipagtulungan natin sa iba't ibang sangay ng gobyerno, mas marami ang naaabot ng mga pangarap. And I'm happy na we're very aligned. Maganda kinabukasan natin. Nagpapasalamat kami sa donasyon na ito dahil consistent siya sa aming mga advokasya dito. Kami po ay nagagalak na maging bahagi ng awarding ceremony ng almost 40 million sa ating magsasaka, mangingisda at agripreneurs. Sana ipagpatuloy niyo ang pagtulong sa aming mga magsasaka upang maitaguyod natin po ang tinatawag nating food security at farmers' profitability. Malaking tulong po ito sa amin kasi yung mga policy, at least may background po kami kung paano namin gawin. Malaking tulong po sa meron ng magagamit na pagkakakitaan. Hindi lamang isa o ilan ang makikinabang. Sobrang saya po. Wala pong pagsisidlan. Matagal na po namin pinapangarap talaga magkaroon ng ganito bangka. Mas napakasaya ko po. Sana yung bangka na binigyan niya sa akin, tatagawin ko yan para sa pamilya ko. Malayo na ang ating narating, ngunit mas malayo pa ang dapat lakmayin. Salamat sa inyong sakripisyo. Salamat sa inyong pagbabanat ng buto para mapakain ang ating bansa. Ang magsasaka talaga ang magdadala ng pagkain natin. Kailangan natin na magkaisa. Para po sa ating mga kabarangay, kababayan, at sa ating pong pamilya. Ang pangarap po namin talaga sa kapwa namin mga isda, sabay-sabay makabangon, sabay-sabay makaahon. Kailangan pa rin patuloy na lumaban. Sipag lamang, may mga anak tayo na pwedeng-pwede pang maging hero magsasaka.